Bata pa lamang ako ay naikwento na sa akin nila Itang at Inang ang mga tungkol sa nilalang ng dilim, gaya ng mga engkantong itim, mga maligno at lalong-lalo na nga yung pinakakinatatakutan ko sa mga yon, yung tungkol sa mga aswang. Marami daw uri yung mga nilalang na yon at maging sila daw ni Inang ay hindi kabisado yung mga ito. Pero kahit na anong dami ng kanilang lahi ay magkakapareho naman yung mga bagay na kanilang kinatatakutan. At ito nga yung mga tipikal na pangontra tulad ng asin, bawang, luya, at mga dasal na Latin na pinaka-epektibo daw sa lahat. Taong 2004 sa bayan ng Bulacan ay kinuha ko ng aking ninong bilang trabahante niya sa isang gilingan ng bigas. Dahil tumigil nga ako ng pag-aaral upang makatulong sa aking mga magulang at mga nakababatang kapatid bilang panganay sa kanilang 6. Kahit na liblib yung lugar kung saan naroon yung gilingan ng palay, ay pinatos ko na rin po ito. Bilang pagtanaw ko na rin ng utang na loob sa aking ninong at para na rin makatulong ako sa mga gastusin sa bahay. Maayos akong pinakisamahan at pinatunguhan ng mga tauhan ni Ninong. Kaya naman mabilis ko ngang nakasundo at nakuha yung loob ng mga veterano na sa trabaho doon sa gilingan. Dahil ako rin yung pinakabata sa aming magkakasama, ay ako palagi yung napagdidiskitahang mautusan at mabigyan ng mga gawain, kaya naman kinagigiliwan ako ng mga taong naroon. At kahit papano ay sinasama ako nito sa mga ganap nila. Isang hapon pagkatapos nga naming magkamada at magsalansa ng mga sako ng palay at mga bigas na handa na para i-deliver. Habang nagpapahinga kaming lahat ay lumapit yung isa naming lihitimo namang kliyente na tawagin po nating Anton para kumbidahin kaming 8 trabahador na naroon papunta sa kabilang baryo para ipagdiwang umano ang kanyang ika-80 taong gulang dahil matanda na po ito. Ayaw ko sana nung una na sumama dahil alam ko na marami pa akong gagawin sa gilingan. Ngunit nung ninong ko na nga mismo yung nagpahintulot sa akin noon ay wala na rin akong nagawa kundi yung sumama na rin sa kanila. Sa 8 kinumbida ni Anton, dahil Anton lang po talaga yung tawag namin dito, pero para po respeto dito sa kwento ay tawagin po natin siyang Lolo Anton dahil matanda na rin po talaga ito. Balik po tayo sa 8 nga pong kinumbida nito. Ay 5 lamang po kaming nagpunta dahil masama daw yung pakiramdam ng dalawa at yung isa naman ay meron ding lakad na importante. Kasama rin po namin si Ninong noon nung nagpunta nga kami sa baryo kung saan nakatira itong si Lolo Anton. Bilang siya nga yung nagmamaneho ng truck na sinasakyan namin, ay syempre siya na rin yung bahala sa kung saan kami pupunta. Mula sa baryo kung saan nga kami nakatira ay natatanaw ko na pakonti ng pakonti yung mga kabahayan naming nadadaanan. Hanggang dumalang na nga kaming makakita ng mga bahay at kung meron man ay napakalalayo na ng distansya sa bawat isa. Pagdating namin sa baryong sinasabi nitong si Lolo Anton ay ganoon na lang yung aming pagtataka kung bakit para bang pinagtititigan kami ng mga residenteng naroon. Literal na masama silang makatingin sa amin noon na para bang may gusto nga silang gawin na hindi maganda. Habang binabaybay namin yung daan ay may lumapit na isang batang babae sa aming sinasakyan. Ngunit dali-dali itong pinigilan ng kanyang magulang habang may binubulong na kung ano dito. At bigla na lamang yumakap sa kanyang ina yung batang yon sabay umiyak. Dahil doon ay biniro ko pa nga si Ninong noon at yung mga kasamahan namin. Nong, baka raw sigurong nangunguha ng bata kaya't natakot siya sa'yo. Saad ko pa nga sa kanila noon upang matanggal yung pagkaboryo dahil mahaba rin po yung naging biyahe namin. Nagpalit na rin po sila ng pagmamaneho noon at yung ninong ko naman yung nagmaneho. Habang nagtatawanan kami, bigla na lang kaming napatigil ng tapakan ng madiin ni Ninong, yung preno. Kaya naman napayugyug nga yung sinasakyan namin. Nang tatanungin ko pa nga sana si Ninong kung bakit, ay ganoon na lamang yung aking reaksyon at napakunot na lang ako ng aking noo nang makita ko na tila ba hinaharang kami ng mga tao sa baryo at ayaw kaming patuloyin sa mismong bahay nitong si Lolo Anton. Ilang ulit pang nagkaagirian si Ninong noon at yung mga residenteng nang haharang sa amin hanggang tumaas na nga yung tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Halos panawan ako ng ulirat sa pagkagulat noon nang may marinig kaming kung anong hayop na umatungal. Nang mapatingin nga kami kung saan nga ba nanggaling yung ingay na yon,
ay nakita namin yung isang makisig na lalaki na may hawak na isang malaking asong kulay itim. At nilapitan nga po ito ni Lolo Anton. Masayang masaya pa ito dahil nakadalo nga kami sa kanyang karawan. At yung lumapit nga yung lalaking yon na may hawak na aso, itila ba nahawing mga damo yung mga residenteng nakaharang at tuluyan na nga umalis sa kalsada at doon na nga kami nakausad ng andar. Habang bumubuelo si Ninong sa pagpapatakbo ay kitang-kita ko na muling lumapit yung batang babae at may inihagis ito sa bukas kong bintana. Laking pagtataka ko kung ano nga ba yung bagay na yon at inakala ko pa nga na bato nung una. Ngunit nang akin nga itong dinampot ay doon ko nga nakita yung isang supot ng bawang na nakabalot. Muli ko pang sinipat yung bata at doon ay kitang-kita ko yung pagbuka ng bibig nito habang sinasambit na mag-ingat umano ako. Napatanong ako noon, mag-ingat? Saan? Tanong ko pa sa aking sarili habang malalim na iniisip kung bakit yun nga yung nasambit ng bata. At nung naroon na nga kami sa bahay nila Lolo Anton, kung saan ginaganap yung isang marangyang kasiyahan na alam naman naming para lang sa mga mayayamang tao dahil may kaya nga itong si Lolo Anton. Kaya doon nga kami pumwesto sa may likod upang kahit papaano ay hindi kami mailang sa kanila. Nang papadaan na nga kaming 5 ay laking gulat namin nang biglang magsitigil yung mga nagkukwentuhan at agad na nagsilingon sa amin na para bang kami yung sentro ng atraksyon. Kaya naman nakaramdam kami ng hiya ng mga sandaling yon pero pinawi naman po yun ni Lolo Anton. At doon ay pinasimulan niya ang kasiyahan. Marami pong pagkaing inihain noon sa amin. Mga pagkain na yung iba pa nga sa tanang buhay ko ay hindi ko pa natitikman. Habang kami kumakain, napansin kong hindi kumakain yung kasama nating tawagin po nating Barok. Dahil ayon po sa kanya ay malansa daw at matabang yung luto sa lahat ng mga putahing inihain sa amin. Pinagtawanan lang namin ito at ng iba pa naming kasama. Hindi ka kasi sanay na kumain ng pangmayaman, pre. Kaya't iba yung panlasa mo. Saad pa nga ng isa naming kasama noon na grabe nga yung kain ng mga sandaling yon. Dahil doon, nakaramdaman naman ako ng kuryosidad. Kaya naman dahan-dahan ko nga pong inamoy noon yung pagkain kinakain ko. At ng mga sandaling yon, nang mapagtanto ko na talagang malansa nga yung pagkain na aking kinakain. Pero hindi ko yun napansin kanina. At dahil inakala kong ganun lang talaga yung lasa ng pagkain yon, pinilit ko pa rin pong ubusin yon dahil nakakahiya na nga at hindi na lang po ako nagreklamo noon. Habang patuloy na kumakain yung mga kasama ko, pati na rin sila Ninong, ay nakaramdam ako ng hindi maganda dahil unti-unting humihilab yung aking tiyan. Sinubukan ko lang po itong tiisin nung una. Pero kalaunan ay bumabalik pa rin po ito, indikasyon na masakit talaga yung tiyan ko. At kinakailangan ko nang gumamit ng banyo. Kay Ninong lang ako nagpaalam noon at dali-daling tumakbo patungo sa kung saan pwedeng dumumi. Pagpasok ko nga sa isang kwarto na sinabi sa akin ng bantay na isa daw palikuran, ay medyo nag-alangan pa nga ako noon dahil sa napakatinding amoy na masasamyo sa loob nito. Medyo nandiri rin talaga ako nung sandaling yon habang iniisip ko kung bakit ganoon nga. Samantalang mayaman naman yung mga nakatira doon. Tapos ganoon nga yung amoy ng banyo. Dahil talagang masakit nga yung tiyan ko, tinungo ko na nga ito at dali-daling pumasok sa loob. Ilang saglit lamang yung nagdaan na natapos na rin po ako noon. Mabuti na lang at may kaunti pang tubig yung timbang naroon na sapat lamang sa panghugas ngunit kulang sa pambuhos. Kaya naman no choice na rin ako kundi maghanap ng mapagkukuhaan ng tubig. Hindi kalayuan sa palikuran na aking ginamit. Natanaw ko nga yung ilang drum at malalaking container na kung ano sa isang madilim na sulok. Kaya naman nagdali-dali na ako doon upang kumuha ng tubig. Pagbukas ko noon ay napaatras ako ng mga ilang hakbang dahil sa mabahong amoy na sumambulat sa akin. Walang kasing baho yung amoy na iyon na para bang nabubulok at inaagnas ng laman ng kung ano. Ora mismo ng mga sandaling yon ay sumuka nga ako ng sumuka dahil sa labis na pandidiri. Lalo pa akong pinanindigan ng mga balahibo ko nang mula doon sa mga drum na iyon na aking binuksan ay may lumutang na animoy katawan ng tao. Para po itong braso,
Kulay ubi na po yon. At halatang pinutol gamit yung kung anong matalas na gamit. Hindi ako 100% sigurado. Pero yun talaga yung pagkakakita ko doon. Nandidiri man ay tinatagan ko nga yung aking loob upang tignan ang kabuuan ng kung ano mang naroon at nanlumo ako nang makita ko na meron pang mga ibang parte ng katawan ng tao. Parang merong kamay at paa at kung ano-ano pa. Hindi ko naman napigilan yung sarili ko noon at nagsuka akong muli. Lalo pa akong kinalabutan ng isuka ko nga. Nang isang tipak ng animoy hindi ko nanguyang laman. Dinampot ko pa nga po yon. At gano'n na lang yung takot ko nang makita ko na parang parte po yun ng drum na naroon. Pareho po kasi yung kulay at pareho po yung plastic. Kaya't napaisip ako noon na baka doon din hinango yung pagkaing kinain namin. Nagkataon lang na medyo luma na rin siguro yung drum. Kaya medyo may mga piraso na rin natatanggal at sumama doon sa pagkaing inihain. Walang pasabi noon. Tumakbo na nga ako pabalik sa mga kasama ko na patuloy pa rin kumakain. Patago ko silang binulungan tungkol sa aking mga nakita. Noong una hindi pa niniwala yung mga ito. Ngunit nang meron sa isa pa naming kasama na dali-daling sumama sa akin at bumalik upang ituro ko yon. At nakita nga rin niya yung mga nakita ko. Pagkabalik namin sa iba pa naming mga kasamahan ay doon na nga rin naniwala yung iba pa. Dali-dali yung naging kilos namin noon. Nagpanggap kami ng isang kasama naming si Barok ay inaatake ng high blood pressure upang kami makatakas ngunit hindi ito naging epektibo. Dahil sa puntong yon ay tila naging lalong agresibo yung mga taong naroon at kami kanila na ring hinarang. Sinubukan naming manghingi ng tulong mula kay Lolo Anton ngunit isang makahulugang titig na lamang yung kanyang naitugon sa aming magkakasama. Nang mapalibutan nga kami ng mga taong naroon ay parang nawalan na rin kami ng pag-asa pero bigla na lang po may mga kalalakihang dumaan doon. Doon na nga po kami sumigaw ng tulong at naalerto na nga rin po yung mga ito. Pansin ko rin na medyo nag-aalangan nga yung mga taong naroon nang makita nilang may ibang taong napadaan. At doon ko rin naalala yung bawang na ibinigay sa akin ng babae. Dali-dali ko po yung kinuha at pinagbabato ko sa mga taong naroon. Pansin ko po na parang takot po sila sa bawang kaya't nagsiatrasan po yung mga ito. Parang umaangil pa nga po yung ibang naroon habang kami papatras. At dahil may iba na nga pong taong nakatingin ay wala pong nagawa yung mga ito. Nanlilisik yung kanilang mga mata habang tinitignan kaming papalayo. Doon lang namin nalaman na yung mga kalalakihan palang napadaan ay meron din palang hinahanap na batang babae. Matagal na raw itong nawawala at nang makita nga nila yung itsura ng mga taong naroroon. Nagduda na rin silang mga aswang yung mga yon at sabay-sabay na nga kaming lumayo sa lugar na iyon. Sumakay na nga rin po kami ng truck noon at pinaharurot na nga po yun ni Ninong. Doon rin namin napag-usapan na baka yung batang hinahanap ng mga lalaking napadaan ay baka nabiktima na rin ng mga aswang na yon. Nakauwi naman po kami noon ng ligtas habang sabi naman ng ibang mga lalaki ay babalikan nila yung lugar na yon. Pero ang sabi lang namin ay bahala sila pero mag-iingat lang sila kung sakasakali. Magmula po nang mangyari yung insidente yon ay hindi na rin po muling nagpakita si Lolo Anton. Yung mga kalalakihan naman po yon ay hindi namin alam kung bumalik ba talaga o hindi. Wala na rin kaming pakialam. Ang mahalaga ay hindi kami nabiktima ng mga aswang na naroon sa lugar na yon. Hindi na po ako babalik pa doon. Hindi ko nga rin alam kung naroon pa yung mga yon eh. Ang mahalaga ay ligtas kami. Ito nga po yung kwento namin na hindi namin malilimutan kailanman. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig dito.